Okay po, good morning. Bagong mukha po. Pero sa aking mga kasama, nandito ba mga taga 101? 101, yan. Baka may nandun sa baba ha. So dito po tayong lahat at salamat sa Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong pastor ay nasa Vietnam. Ang Brother Joven yata ay nasa Isla pa. Ano po? Kung hindi po ako nagkakamali. Tama po ako. So, salamat po sa Panginoon sa kanyang biyaya at purihin ang Panginoon na makatayo at makapagpatuloy po ang gawain sa pamamagitan po ng kanyang kaawaan. So, ang discussion po ninyo dito sa taas ay Trinity. So, hindi po ako mag-i-interrupt. Kagabi itong aking binubulay, sabi namin ako na ang bahala. Sabi ko, hayain na ang teacher ng ang Brother Joven na magturo ng Trinity. Ano po? Ang akin po ay ituloy yung sa amin sa 101 for I feel na kailangan din po natin itong marinig. Ano po? Even though ito'y basic at alam na natin, but I think may mga sabihin na nating dating yung pag-aaral sa atin na nakakahamon, nakakabigay sa atin ng panibagong diwa upang tayo maglingkod. Ang amin pong paksa ay ministry. Ano po? Ministry. Okay? Buksan po natin ang Bible natin, mga kapatid. In Romans chapter 12. Romans chapter 12. Okay? Starting reading from verse 1 to verse number 8. The Apostle Paul is talking to the church in Rome. So ang konteksto po ay pagtuturo sa atin bilang iglesia ng ating Panginoon. Romans 12 verse 1 to verse number 8. Sundan nyo na lang po ang aking pagbasa sa Tagalog na lingwahe ng ating Biblia. Okay? May Bible po ba kayo? Okay. So, basahin po natin. Sa verse 1, kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haim buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na sa ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiya ayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa marapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinabahagi ng Diyos sa bawat isa. Sapagkat kung paanong ang isang katawan ay mayroong tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga katawan ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. O ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nahahabag ay magsaya. And then verse 9, pababa, I think the attitude, kung paano natin dapat kinokondak ang sarili natin using the gifts and toward the community. But ang atin pong point o ang ating focus is from verse 1 to verse number 8. Tayo po lahat itumungo. Manalangin po tayo. Dakila po naming Diyos, aming Ama, magandang umaga po. Narito po kami as a church
kami po ay nagkakatipon-tipon. Panginoon, narito kami upang magsama-samang sumamba sa inyo, magsama-samang magpuri sa inyo, magsama-samang mag-aral ng iyong salita. O dakilang Diyos, tunay, ikaw ang dahilan kung bakit kami narito. Even though, Lord, alam namin that we cannot deny the fact that we are here also for our brothers and sisters in you, upang makadaupang palad, upang magkaroon ng fellowship. But the foundation and the center of our gathering here today in this place is you. Kayo po. Kayo ang bumubuhay sa amin. Kayo ang nag-iingat sa amin. Kayo ang nagsusustain sa amin. Hindi man namin nakikita ng literal ang iyong persona, ang iyong itsura, pero ang iyong hindi nakikitang kamay, ang iyong paggawa ay aming nararanasan sa aming buhay. Kung aming babalikan ang nakaraang linggo ng aming buhay, ikaw ang nag-iingat, ikaw ang nagbigay ng mga biyaya, ikaw ang nagpala, ikaw ang tumulong, ikaw ang nag-encourage, ikaw ang humipo ng mga puso, ikaw ang nagpalakas. O Diyos, kaya ang lahat ng kapurihan ay sa iyo lamang. Kaya po kami narito sumasamba bilang iyong iglesia. Purihin ka po, Panginoon, at ngayong umaga, hindi man namin practice ang sinasabing pangungumpisal sa leader ng relihiyon o leader ng iglesia, sapagkat hindi po yun ang turo ng Biblia. Pero ngayong umaga, inaasahan mong kami mangumpisal lahat sa inyo. Nawa, O Diyos, masumpungan ang bawat isa na lumalapit sa inyo ng may kapakumbabaan. Mayroong puso na kumikilala sa lahat ng kanyang pagkukulang at mga kasalanan. Ngayong umagang ito, siyasatin niyo po ang aming mga puso. Sumbatan niyo ang aming mga konsyensya. Ipakita mo ang aming mga pagkakamali at pagkukulang. Mga pagkakataong mas pinhalagahan namin ng ibang bagay kaysa inyo, mas inuna namin ang ibang bagay kaysa inyo, mga pagsuway, mga hindi tamang pag-iisip, mga hindi tamang prinsipyong pinanindigan, mga kasalanan at kamalian na niyakap. Ngayong umaga, tulungan mo ang iyong iglesia sa bawat isa sa amin na kami ay mangumpisal, aminin namin ang aming pagkakasala at kami po'y humingi ng tawad. Panginoon, patawarin niyo kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Sa pag-akto na tila hindi kami mananampalataya, Panginoon, patawarin niyo po kami't linisin, pagintapatin sa iyong harapan. Salamat po sa totoong kapatawaran na ipinagkaloob mo na sa amin. Bagamat alam namin, O Diyos, na ang aming kasalanan ay pinatawad na, but the indication that we are already forgiven, ang aming puso ay palaging mababa, palaging naroroon sa kalagayang umaamin at humihingi pa rin ng pagpapatawad. Lord, thank you for the grace of your forgiveness. Kami po'y nakatitig, kami nananampalataya sa kasapatan ng dugo ng persona ng aming Panginoong Hesukristo. Kaya po, Panginoon, pinupuri namin kayo ngayong umaga. O Diyos, narito po kami, mag-aaral. Samahan niyo po kami. Kung paanong sinasamahan niyo kami sa tuwing narito ang aming pastor, narito ang aming mga tagapagturo, ang aming mga tagapanguna. Lord, in their absence, we cling in your presence. Kayo pa rin ang aming inaasahang kikilos. At kung ano man po, o ano man ngayon ang kanilang ginagawa at kanila pong gagawin, tiyak sa pangangaral ng iyong salita, sila din po na may iyong pagpapalain. Pagpalain niyo po ang lahat ng klase, tulungan niyo po kami. Ito po'y aming dalangin sa inyo, kinikilala ang pangangailangan sa Santong Espiritu. Tulungan niyo po kami, ikaw ang aming tunay na guro. Pagpalain po kami. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Okay po, salamat sa ating Panginoon. Ministry. Okay, yan po ang ating paksa, ministeryo.
The word ministry, mga kapatid, is the best word that describes what we are doing as Christians. Ito po ang pinaka-best na salita na naglalarawan sa kung ano ang ginagawa natin bilang Kristiyano pagkatapos ng tayo'y maligtas. Ano po? Ministry. This is the service we render unto the Lord. Ito ang ating paglilingkod na ginagawa sa Panginoon. This is what we do in our life as expression of gratitude to God for our salvation, not by motive of any material or monetary or earthly gain. Ito po yung ating ginagawa bilang Kristiyano, bilang pagpapasalamat o pagtanaw ng utang na loob sa Diyos dahilan sa kaligtasang ginawa niya sa atin. And hindi doon sa punto na meron tayong mahihita o makukuha. Iba po ang prinsipyo ng paglilingkod sa Panginoon. So ngayon po mga kapatid, yan po yung ating papansinin. Pagkatapos nating maligtas, ang kalooban ng Diyos sa atin ay tayo po ay maglingkod sa Kanya. Ministry is come from the Greek word diakonio. Diakonio, meaning to serve. To serve. Maglingkod. Or, I don't know how to pronounce, dooleo, meaning to serve as a slave. Maglingkod bilang alipin ng Panginoon. In the New Testament, ministry is seen as service to God. Yung pong salitang ministry ay paglilingkod sa Diyos o paglilingkod sa ating kapwa mananampalataya o hindi mananampalataya alang-alang sa Kanyang pangalan. Opo, yan po yung ating pinag-uusapan, ministry. So, nung tayo po ay hindi pa mananampalataya, ito po yung nabanggit ko na one of my discussion doon sa Gospel Hour. Meron po akong tinurong 5 bilog, kung naalala nyo. Doon sa pinakalabas na bilog, nandun tayo dati. Ibig sabihin, nandun tayo sa outside circle. Mga hindi tayo mananampalataya. Tayo ang target ng pangangaral. Tayo ang target ng soul winning. Kaya tayo in-invite, kaya tayo tinuruan, naligtas tayo. At nung masave tayo, we move forward to the inner circle, which is the crowd. Nakasama tayo ng congregation, nakasama tayo ng church, uma-attend tayo. Hindi pa tayo baptized, pero uma-attend tayo, nauunawaan na natin ang kaligtasan, nauunawaan na natin ang iglesia, at faithful na tayong uma-attend. Until dumating tayo sa ating buhay, nagdesisyon tayong magpabautismo. At yung bautismo, tayo po ay nag-commit. Inilagay natin ang ating sarili na ako'y magiging miyembro ng iglesyang yan. Ako ay magiging baptist sa pangalan. At ako ay makikilalang kabilang sa iglesyang yan. Kaya po ang tawag sa atin mga kapatid ay church. By the way, mga kapatid, lagi ko itong nililinaw sa 101, hindi po tayo napunta sa church paglinggo. Ulitin ko po, hindi po tayo napunta sa church paglinggo. You know why? Tayo ang church. Pag sinabing church, ito ay grupo ng mga taong iligtas ng Panginoon. Tayo po ang church. So anong ginagawa natin pag Sunday? We gather together. We assemble ourselves together. Hindi tayo napunta sa church. Church building ang tinupuntahan natin. Pero ang iglesia po ay tayo. Tayo po ang church. Kaya nga, hindi pwedeng maging tagapagligtas ang church. Nag-gets nyo po? Ang church ang iniligtas. Hindi pwedeng maging tagapagligtas ang church kasi ang church, ang ibig sabihin, ay mga taong tinawag mula sa mundo papunta kay Kristo o palabas ng mundo papunta sa Diyos. So, hindi pwedeng tagapagligtas ang church. Ang church ay binubuo ng mga ligtas na tao. And then, nung mabaptize po tayo, mga kapatid, nabaptize tayo, naging member tayo ng congregation. At nung tumatagal ka na bilang Kristiyano, natuto ka ng magbasa ng Bible, natuto kang manalangin, natuto kang makifellowship, uma-attend ka na ng faithful, at ikaw ay natuto na rin magbigay do sa pinaka-basic giving na ating natutunan, which is ikapo. Naku po. Tithes. Nagtatites tayo. Nagbibigay tayo. Natutunan natin yan. Na ang ikasampung bahagi ng lahat ng bigay ng Diyos sa iyo, hindi iyo, kundi sa Panginoon.
pagpapasalamat natin sa Panginoon. In that case, tayo po ay naging committed members. Ang tawag committed. Community, crowd, congregation, committed, and then may mga Kristiyanong natutong maglingkod. Humanap sila ng mga gawaing itatalaga nila ang kanilang sarili. At sasabihin nila, dito ako pakikinabangan ng iba. Ulitin ko, dito ako pakikinabangan ng iba. Hindi po yung dito ako makikinabang sa gawaing ito. That's wrong. The very basic meaning of ministry is, saan ako mapapakinabangan? Gamit ang talino ko, gamit ang abilidad ko, gamit ang kakayanan ko, saan ako pwedeng mapasama? Saan ako pwedeng sumamang paglilingkod? Kaya po, yung mga nakaunawa ng ministry, sila yung tinatawag ngayong mga tinatawag na, ano nga yung circle na yun? I forgot. The last circle. The core. The core. Sila na yung sentro ng church. Sila na yung sasabihin nating haligi ng simbahan. Ito na yung talagang mga Kristiyanong bumubuhat ng gawain ng Panginoon. So, ang ating pong intensyon, mga kapatid, in our church, lahat tayo ay magkaroon ng tinatawag na ministry. Ako po ay nagtataka every January. Di ba tayo merong recommitment? Di ba lahat po'y pinapupunta sa unahan? Yung iba, tinitinan ko, why are not hindi sila pumupunta sa una? Alam niyo ang isang reason? Kasi hindi ganun kalinaw sa atin ang ministry. Lahat tayo dito, I believe, may ginagawa sa Panginoon. Hindi lang ganun tayo ka-structured. Hindi lang tayo ganun alam niyo yung parang kalinaw, na yung palang ginagawa ko, ministry. Okay? Kaya po, what I am dreaming and what I'm praying, mga kapatid, is to have an organized list of our ministries and organized, pictures, list of members, may mga leaders, malinaw kung saan tayo naroroon. Hindi yung parang, saan nga ba ako? No? Sa dinami-dami ng iyong sinasalihan, hindi mo maintindihan kung saan ka ba talagang ministry. Or maybe yung ginagawa mo ngayon na pinagtatapatan mo, hindi mo alam, ministry pala yun. So kailangan natin itong linawin, mga kapatid. Okay? So yun po ang ating panalangin. Now, meron tayong mga listahan ng ministry na ating ginagawa. But ang ating pag-uusapan ngayon bilang pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi po tayo nag-aaral na parang hiwalay sa salita ng Panginoon. We will look at Romans 12, verse 1 to verse number 8, mga kapatid. Yan po yung ating pag-aaral. Okay, let's look on verse 1. Let's look on verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. The King James Bible uses a service. In our Tagalog version, use it pagsamba. Because worship is an everyday activity, not only during Sunday. But let's look on first point, the foundation of our ministry. The foundation of our ministry. Bakit ako hahanap ng ministeryo? Bakit ako maglilingkod? Bakit ko uunawain kung ano yung kaloob ng Diyos na binigay sa akin, kakayanang binigay ng Diyos sa akin, at titiyakin ko na dun sa ibinigay ng Diyos sa aking kakayanan, abilidad, propesyon, ano man yan. Hindi na natin pagtalunan kung yan ay gift or talent, wag na yon. Lahat na ng kakayanan mo, mga kapatid. To the point, you want yourself to be useful. Gusto mong pakinabangan ka ng iba. Meron po akong isang word sa Bible na hindi ko malilimutan, love is kind. Love is kind. And you know the Greek word of kind? Useful. Useful. Kagamit-gamit ka. Opo, kagamit-gamit ka. Ibig sabihin, napapakinabangan ka ng iba, pinagpapala ang iba dahil sa buhay mo. Now, the foundation of our ministry. Sabi ng verse, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Bago hamunin ni Apostle Paul ang church na iharap ang kanilang mga katawan to serve, binanggit niya ang foundation. What's the foundation of our ministries? Napakaliwanag, the mercies of God.
the mercies of God. Ano po ang tinutukoy niya mga kapatid? Alam natin, ang tinutukoy niya is his discussion from Romans 1 to verse 11 kung saan diniscuss ni Apostle Paul ang kaligtasan natin. So pagkatapos niyang ipaliwanag ang lawak, lalim, luang ng kaligtasan tinanggap natin, na tayo mga makasalanang paimpyerno, na tayo mga kinahabagan, na mga tayo pinili, na mga tayo binigyan ng buhay ng Panginoong Jesucristo, na mga tayo mga palangit, tayo inaring ganap, tayo pinatawad sa ating kasalanan because of these mercies of God. Ngayong ligtas ka na, ano ngayon ang kasunod? That's the point. Kung ligtas ka na, kung ikaw ay palangit na, naunawaan mo nang ikay palangit, ano ngayon ang kasunod? Ito ngayon yung hamon. But the point is, nililiwanag ni Apostle Paul na ang paglilingkod natin ay dahil sa tinanggap nating kaawaan. Opo. Dahil sa tinanggap nating kaawaan sa Panginoon. Dahil tayo ligtas. So hindi pala ang program ng Diyos, pagkatapos kang maligtas, ay naligtas ka lang at nabautismuhan ka na. Mga kapatid, pagkatapos mong maligtas, nauunawaan mo na save ka. Bigyan ko kayo ng example. Gamitin natin yung mga testimonya in our own life. After my graduation, ito lagi kong nababanggit. After my graduation, it's a battle for money and for ministry. Alam niyo po ba ang totoo? When I graduated, 2007, BSU called me, the assistant principal of Batangas State University Integrated High School. Angel, come here, you teach math in high school. Pero alam nyo, nagtatalo sa akin yung point, ako iniligtas ng Panginoon, gusto ko siyang pasalamatan. So I am thinking of using my life na ako'y nakakapagpasalamat sa Kanya. That's why I go to the ministry. Ako po'y nasa academy. Pero hindi lahat ganyan ang panawagan. Mamaya liliwanagin ko po yan. Hindi lahat tayo tinawag sa full-time. Hindi lahat tayo tinawag sa pare-parehong ministry. I'm just relaying an example. That in that case, mga kapatid, pinipili nating humanap ng saan ako pwedeng makapagpasalamat, saan ko pwedeng gamitin yung kakayanan ko, yung binigay ng Diyos sa akin, yung profession. Ito po ang aking isang na-realize from this verse. So, ligtas na tayo. Are you saved? Palangit na po tayo. Kaya po tayo may paglilingkod eh. Dahil tayo palangit na, dahil tayo ligtas na. Kaya tayo sumisimba. Alam niyo, pag hindi niyo naunawaan yan, isang araw, wala ka na. Pag ang dahilan ng iyong pagdalo ay hindi ang kaligtasan mo, isang araw, wala ka nang makikitang dahilan kung bakit ka pupunta ng church. Pero bakit kahit anong mangyari, kahit anong gulo, kahit anong hirap, kahit anong pagsubok, ikay uma-attend, ikay nagpapatuloy, dahil ligtas ka. Dahil may utang na loob ka sa Panginoong Jesucristo. Tinitingnan mo ang Kristong namatay para sa iyo. Tinitingnan mo ang dugo niya na nabuhos para sa iyo. Tinitingnan mo yung kaawaan ng Diyos. Kaya dito ang sabi ni Paul, by the mercies of God, unawain ninyo itong bagay na ito. Na kayo'y binili, kayo ay tinubos, kayo'y iniligtas. And now, after realizing the foundation of our ministry, let's see. Tingnan niyo po ang verse 1. Verse 1. I want you to notice some important words. Nai-flash ba yung verse? Verse 1. Na inyong iharap ang inyong mga katawan. I am asking the Lord, why is it you use bodies instead of minds? Why not heart? Bakit hindi puso? Bakit bodies? Bakit katawan? Mga kapatid, makinig po kayo. Ano po ang nais ipakita ng Panginoon? Kasi, what's the body? Ito. The body. Your hands, your feet, your head, katawan. You know why? Kasi wala kang kakayanan na nasa labas ng iyong katawan. Wala kang kakayanan, wala kang talento, wala kang kaisipan na nasa labas ng iyong katawan. Nandyan yan eh. Right? Kaya, anong puntos ko? Ibig sabihin,
ang naisin ng Panginoon sa atin, doon sa paggamit ng katawan, give yourself wholly to God. Holy to God. Opo. Ito yung ipinakikita ng talata. Ibig sabihin talagang gagalaw ka. Ibig sabihin talagang kikilos ka. At ang buo mong pagkatao, kung saan naroroon sa loob ng iyong katawan, ay dapat nakikitang naglilingkod. Opo, kaya yung sasabihin mong ako'y sisimba, ako ikay sisimba. Ako naman ikay nasimba kahit wala diyan. Ha? Ang espiritu ko ika ang nasimba. Hindi po pwedeng mangyari yon. Ako naman ikay kasama nyo sa gawain, pero nasan ka? No. Ang service, sabi ng Panginoon, you need to present your bodies. Amen? Naalala kong kwento. Magkwento muna tayo. Alin sa dalawa ang sumimba? Magkasalubong ang dalawang mangingisdang Kristiyano. Narinig nyo na to, ano? Yung dalawang Kristiyanong mangingisda magkasalubong. Yung isa pupunta ng church, yung isa pupunta ng dagat. Oh, pasaan ka? Ako yung mangingisda muna, walang maulam. Ako, linggo-linggo'y mangingisda ka. Yan. Ako'y sisimba. No? Pagdating sa simbahan, habang nakaupo yung Kristiyanong mangingisda, nakikinig ng mensahe, ang iniisip, yung isa pala, yung isang nangingisda, habang nangingisda, ay ang sabi ganito, ano kaya nangyayari sa church? Habang nangingisda, ano kayang preaching? Sumimba kaya si kapatid? Ba, i-concern? Habang nangingisda? No? Ano kayang inawit kanina? Ano kayang mga puntos? Wala namang online nung time na yon. So habang siya naroroon, ang isip niya nasa church. Tanong, nasimba ba yon? Pangalawa, ano namang nasa church, habang nakikinig, ito naman ang kanyang iniisip. Ilan na kaya ang nahuli ni kapatid? Mga ilang kilo na kaya ang nahuli niya? So nandun naman yung katawan niya, pero wala ang isip niya. Kaya ang tanong sa dalawa, sino ika ang sumimba? Ano? Sino sumimba sa dalawa? Mga kapatid. Tingin ko wala eh. Kasi kung talaga sumimba ka, nandyan yung katawan mo, nandyan yung espiritu mo, nandyan yung lahat mo. Is that correct? Kaya mga kapatid, your bodies. Ito po, makinig po kayo sa sasabihin ko. Nung tayo po ay naligtas, lahat ng meron tayo kasama sa iniligtas. Pagiging guro mo, pagiging doktor mo, pagiging abogado mo, pagiging nanay mo, pagiging tatay mo, pagiging engineer mo, pagiging architect mo, anuman ang profession mo, nung ikaw ay naligtas, you present your bodies. Ibig sabihin, everything in you, including all your abilities, could be for the service of God. Gusto kong linawin ngayon mga kapatid, na hindi lahat ng naglilingkod full-time. Yung nagbigay lang ng buhay. Pero ito ang dapat mong tiyakin. Ano man ang profesyon mo, ano man ang kakayanan mo, tinitiyak mo na ginagamit mo para sa kapurihan ng Diyos. Tinitiyak mong ikay pinakikinabangan ng gawain. Tinitiyak mong ikaw ay kagamit-gamit at pagpapala sa pagsusulo ng Ebanghelyo ng Panginoon. How can you glorify God even though you're working? Paano mo maluluwalhati ang Diyos kahit ikay nagtatrabaho sa labas? Kasi sometimes we view ministry as parang ang naglilingkod lang, yung mga na, bagamat talagang ayos yun that you are in the full-time service, pero hindi lahat tayo tinawag on that kind, mga kapatid. Paano mo mapapaglingkuran ng Panginoon kahit nagtatrabaho ka? Number one, habang nagtatrabaho ka, ipinakikita mo ang iyong pagiging Kristiyano. Is that correct? Nakikita nila, iba itong Kristiyanong ito. Iba itong karpenterong ito. Iba itong kontratistang ito. Iba itong teacher na ito. Kitang-kita nila ang kaibahan mo. Opo. Ano pa?
nakikita nila si Kristo sa'yo sa pag-aaral mo. Pangalawa, you are sharing the Word of God in your workplace. Nangangaral ka ng salita ng Diyos sa mga katrabaho mo. And very known ka na ikaw talaga ay Kristiyano at talagang ikay sa Panginoon kasi nangangaral ka, nagse-share ka. Ano man ang iyong ginagawa, lagi mong dala ang Ebanghelyo. It's your primary concern. Ang trabaho mo, dinadala ka kung saan-saan, ginagamit mo yon para madala din ang Ebanghelyo kung saan-saan. Mga kapatid, and yung kinikita mo, hindi lang para sa sarili mo. Ginagamit mo para itulong. Hindi lang sa mga pangarap mo at naisin mong itayo, kundi para sa gawain ng Panginoon. Kaya nga natututo tayo magbigay. Amen? Opo. I will just cite some example. Meron tayong mga alam na mga nag-a-abroad, mga miyembro natin. I will not name their names. Pero to support all the workers, how many workers do we have? Marami yan. To support them with 2,000 a month, bukod pa ang isla, bukod pa ang konsepsyon, bukod pa si pastor, out of their own pocket, habang sila'y naghahanap buhay, dama ng gawain ng Panginoon ang kanilang pagtulong at pagbuhat. Every time na mayroong mga kailangang gawin, they are there. Yung mga taong ganyan, listen carefully. Pag nag-recommit, first Sunday, pumunta po kayo rito because you are included in the ministry of supplying. I'll repeat. On the category of ministry, you are on the category of ministry of supplying. Every time there is a need, you are willing to supply. Opo. Ay sometimes, ang alam nating ministry lang ay nagdadrive, nagka-choir, right? Pero hindi po yun. Lahat po kasi tayo ngayon na mayroong mga kakayanan at ginagamit natin para sa Panginoon, yan po'y paglilingkod sa Kanya. Opo. So you present your bodies. Yung ating katawan ipaglilingkod natin. So the foundation of our ministry is the mercies of God. Okay? Anong ibig sabihin ng bodies? Atin lang nililiwanag. Hindi natin pwedeng sabihin na naglilingkod tayo by spirit or by mind. Kailangan nandyan yung ating katawan. Opo. O kasama yung ating katawan. Ating ginagamit yung ating katawan to serve the Lord. Genuine commitment to God embraces every area of life. That's bodies, every area of your life. Includes the body in all of its particularity and concreteness. Lahat sa atin ng ating katawan. Yielding one's whole self to God is eminently reasonable. Since God has been so merciful, failure to dedicate one's life to Him is the height of folly and irrationality. Dahilan saan Diyos ay naging mahabaging sa'yo, ang hindi mo iharap ang iyong katawan sa Kanya sa paglilingkod, ang pinakamataas na uri ng kamangmangan at kawalang rason ng buhay. Biruin mo, kinaawaan ka, biruin mo, dinampot ka, biruin mo, palangit ka, and you are not, hindi mo ninanais iharap ang katawan mo. You present your bodies for the service of God. I think, hindi equal yung equation. It is the height of folly, kamangmangan, at kawalang pagpapasalamat sa Panginoon. So, nakikita natin yan. Next, the foundation of the ministry. Number 2, the execution of our ministry. The execution, nabanggit ko na halos, that ye present your bodies. Ye present your bodies. Pag sinabing bodies, kikilos ka, iibu ka, gagawa ka, iko-connect mo ang iyong sarili, mga kapatid. Yan po yung ipinakikita rito. Kaya po, mga kapatid, dalangin ko, lahat tayo, so ang unawain muna natin ngayon, ano ba ang kaya kong gawin? Ano ba yung ibinigay ng Diyos sa aking kakayanan?
at doon ko ilalagay ang aking sarili. Ako'y maglilingkod sa Panginoon. Okay? So yan po. And I'm dreaming, mga kapatid, meron tayong bulletin board dyan, yung makikita natin, these are our ministries, and you see yourself, dito ako, nandito ako. Part ako ng ministry na ito. I know, part ako ng ministry na ito at may ginagawa talaga ako rito. Ano ho? So yan po yung ating plano, yung po yung ating panalangin. Little by little, bit by bit, mga kapatid, we will organize all our ministries. Okay, so yan po, holy, acceptable, living sacrifice. Hindi kailangan patayin. Kagaya ng Old Testament na pinapatay yung living sacrifice, ito po'y buhay. Ibig sabihin talagang gagawa ito, talagang maglilingkod po ito, mga minamahal. Okay, now, in verse number 3 to 5, so number 2, at basahin natin yung number 2. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Okay? Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Sa ating pag-execute, o sa ating pagkaunawa ng ating mga kakayanan, pinipilit nating ito ay pakinabangan ng Diyos. Hindi tayo komportable na ang nakikinabang sa atin ay ang mundo. That's be not conformed to the world. Hindi ko gagamitin ang aking talino, ang aking kakayanan para sumikat sa mundong ito. Hindi yon ang purpose. Kaya binigay sa akin ng Diyos ito ay upang pasalamatan ang Diyos sa kakayanan ko. Kaya wala tayong dream dito na pag tayo maglilingkod, tayo makikilala, tayo papalakpakan, tayo kikilalanin, tayo ay pasasalamatan. Alam niyo ang failure sa ministry, mga kapatid, makinig po kayo. Turn your Bible in Ephesians 6. I want us to realize this verse. Ephesians 6, why there are times that nagkakaroon tayo ng heartaches sa ministry. Ephesians 6 look at verse 6 to verse 8. I'm telling the execution of our ministry. How to execute that? You present your bodies, you serve the Lord. But in what way? In verse 6 to 8, hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao. Mga kapatid, makinig po kayo. Sa church, hindi tayo naglilingkod for eye service. Pag yan ang naging motibo natin, that our audience in our service are the people, ano yung ibig sabihin ng pagbibigay lugod sa tao? Ito po ang ibig sabihin nun. You are doing that in expecting of return from them. Ano yung return na hinahanap mo? Pwedeng recognition, pwedeng pasasalamat, pwedeng pagkilala. That's why pag ang tao ay nag-fail, na ikaw ay pasalamatan, ikaw ay kilalanin, ikaw ay palakpakan, ikaw ay manotice, magagalit ka, madidisappoint ka, maiiyamot ka, masasaktan ka. Because you are serving and expecting of some return. Maybe good return. Alam niyo sa paglilingkod, makinig po kayo, wala tayong naising anumang balik mula sa tao. Tingnan niyo to. Have you heard this word? Ako ikay ginamit lang ng mga yan eh. I'll repeat. Ako ikay ginamit lang ng mga yan. Alam niyo, magpasalamat kayo. The word ginamit, ibig sabihin na pakinabangan ka, ibig sabihin useful ka. Right? Pero bakit parang may reklamo? Kasi ginawa mo para sa tao. Right? Pero kung ginawa mo yan para sa Diyos, your dream is not to be recognized, kundi ang sabi ng talata, tinan niyo ang sabi ng verse, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo, ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos, maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon, your only motive and concern is to please the Lord, not men. And then, your goal is this, verse 8, yamang na pag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa, ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin ulaya. Ano talaga yung ina-expect mo? Ang Diyos ang magpala sa'yo. Ang Diyos ang gumanti sa'yo. Kaya kung ang tao ay mag-fail na ikipasalamatan o kilalanin, di ka masasaktan. Di ka magtatanim ng sama ng loob. Bakit maraming heartaches, disappointments, hinanakitan inside the ministry of the church? Kasi ginagawa natin in eye service.
para na rin tayong mga artista. Na kapag hindi tayo nag-trending, hindi tayo na-like, hindi tayo pinusuan, galit na tayo. Mga kapatid, hindi ganon. Kanino ka ba tumatanong ng utang na loob? Di ba? Kaya tayo naglilingkod, tumatanong tayo ng utang na loob sa Panginoong Jesus, right? Sa Kanyang ginawa para sa atin. So yan po ay mahalagang paalaala. The execution of our ministry. Okay? Now, let's turn our Bible in Romans 12. Balik po tayo doon. Kayo po ba'y nandyan pa? Mabanas. Pag-pray natin na lumamig ang panahon. Yeah. Sari-sari lang atin na pag-isipan dito sa ating sa ating hall. Yung academy, yan ay 8 hours every day. 8 hours every day, hindi inverter ang mga aircon dyan. 8 hours every day. A month, we pay around 50 to 60,000. Every day po yan. Pagkaya tayo nagpa-aircon, na tuwing Sunday lang. Magkano lang yan, So, mag-evaluate tayo. Pag-pray natin yan, Okay, so, puntahan natin ang 3 to 5. 3 to 5. Okay, ligtas ka na? Tinatawag kang maglingkod. Tinatawag kang mag-serve. Verse 3 to 5, I want you to notice something. Sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay. By the way, bago ko ituloy, look at that next first phrase. Sapagkat sinasabi ko, itong bagay na to, sabi ni Paul, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay. Ano nakikita ko doon? This exhortation, this doctrine, this challenge, hindi ito galing sa akin. Ako'y biniyayaan na makaunawa, ito'y bigay ng Diyos sa akin. So itong hamon na ito, na kayo hinahamon kong maglingkod at iharap nyo ang lahat ng katawan ninyo sa paglilingkod sa Panginoon, this is grace from God. Hindi ito man-made, hindi ito gawa ng pastor, hindi ito gawa ni Apostle Paul. This was grace given to me. This is a revelation given to me. Now I am challenging you from the revelation from the Lord. Lahat ng naligtas sa tunay, iharap nyo ang inyong katawan. Maglingkod kayo sa Panginoon. Opo. Meron na dito mga nakarealize ang ganito. Tuwing Sabado, ako ay nasa duluhan. Sino yon? Taas ang kamay. Iisa. Meron dito mga nakarealize ang ganito. Tuwing Sabado, magpapakain ako sa mga bata. Meron mga ganyan. You know why? Yun ang abilidad na nakita nilang bigay ng Diyos. So ang ginagawa nila, hindi sila napasok ng trabaho, and some of their money, nire-reserve nila, bibili ako ng sopas, at magpapakain ako tuwing Sabado. And now you are serving the Lord for the gospel. Nakukuha niyo po? Alam niyo ang kailangan niyo lang gawin? Alamin niyo kung ano yung bigay ng Diyos sa inyo. How can I glorify God in this ability? Lahat ng kakayanan na meron ako, pagkapalang bigay sa akin ng Panginoon. Now, sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog. Ito ang problema. Mga kapatid, kaya tayo nagkakaproblema minsan inside the church. Kasi nakakalimutan natin na lahat ng meron tayo, biyaya. Anong meron ka na hindi mo tinanggap? I'll repeat. Ano ang meron ka na hindi mo tinanggap mula sa Panginoon? At kung tinanggap mo, ay bakit mo ipagmamapuri? So yung ating mga tinanggap na kakayanan ay hindi upang ipagkompetensya, ilaban sa iba, o magnais tayo ng tinatawag na tayo kilalanin. Hindi po yun ang purpose. Hindi yun ang ating motive, mga kapatid. Ang ating nauunawaan sa lahat ng kakayanan, ito'y awat biyaya lang. Right? Kaya ako nakakapagturo, awa lang to ng Diyos. Alisin ng Diyos ang boses ko, hindi na ako makakapagturo. Makainom lang ako ng isang bagay na mag-aalter ng aking kaisipan, hindi na ako magiging matino, hindi na ako makakapagturo.
awa lamang ang lahat sa atin, mga kapatid. Lahat ng meron tayo ay awa lang ng Panginoon. Kaya huwag tayo mag-iisip ng matayog. At kaya naman tayo gumagawa nun ay upang magpasalamat sa Panginoon. Hindi upang magtayo ng ating pangalan. Ganyan pa po ba kayo? Kundi mag-isip ng may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. That's the sovereignty of God. Ayon, English version, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Alam niyo yung measure ng ating lahat ng kakayanan, bigay ng Diyos yan. Ang Diyos ang nag-determine yan. Hindi tayo. The measure of our faith. Kaya kung meron tayo nakikitang tila magaling, tila mahusay, tila mataas, yun ang bigay ng Diyos sa atin. Tingin mo naman sa iyong sarili, wag mong ikumpara sa iba. Ang tingnan mo, ito ang kaloob ng Diyos sa akin. Oho, alam niyo ang ilustrasyong ginamit dito para maintindihan natin, katawan. Iba-iba ang itsura, iba-iba ang haba, iba-iba ang kakayanan. Pero kahit yan iba-iba, yung nasa katawang yan, lahat sila nagpa-function for the benefit of the body. Is that correct? Oh, naalala niyo yung preaching ni Pastor De Vega? Na minamaliit nila si Puwet. Right? Naalala niyo yun? Minamaliit nila sa Puwet. Pinupulaan nila si Puwet dahil mukhang pangit. No? Ay nagtampo si Puwet. No? Ilang linggo na siyang hindi bumubuka. Di ba naalala niyo? Kaya isang linggo na. Kaya maya-maya si mata pumipikit na. No? Si kamay laglag na. No? Si dila lawit na. Oo. Kasi minaliit nila ayaw ngayon. Naapektuhan sila. Kaya sila lahat lumapit kay Puwet. Puwet, pasensya ka na. Sorry sa pagmamaliit namin sa'yo. No? Ay, lagpo tayo ng lahat. Kita nyo na, kahit Puwet, may halaga. Ayun naman, si Puwet mapagpakumbaba. No? Nagpatawad siya. Kaya bumuka na siya. Pagbuka, pa! Sigla lahat Right? Masaya na uli si mata. Masaya na uli si tainga. Masaya na uli si kamay. You see? Pag lahat nagpapangsyon ng tama, masaya ang katawan. Amen? Opo. Di natin kailangang maghanap. Alamin mo lang yung magagawa mo sa Panginoon. Now, mga kapatid, that's the exhortation. Now, tingnan natin, hindi pa pala yun. Nasaan yan? Saan natin matatagpuan? Ang sabi ng verse 4, sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain. Gayon din naman tayo, na marami ay iisang katawan kay Kristo, at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. The location of our ministry. First is the foundation of our ministry. Number 2 is the execution of our ministry. And then the third one is the location of our ministry. Ano yun? The church. You must be member of the church. Dapat ikaw ay miyembro ng iglesia. At sa iglesia, ginagawa ang paglilingkod. Makinig po kayo. You know why? Makinig po kayo. Ang glory, hindi individual. Ang glory dapat sa church ng Panginoon. That's why now, if I'm serving, let's say for example, if I'm serving, especially on the outside world, I'm preaching to the unbelievers, I'm not representing myself. Hindi ako nagpipreach doon o ako'y tumutulong sa mga nangangailangan because of the name Angel Francisco. No! In the name of Good Shepherd Baptist Church. Dito tayo nagkaroon ng problema That our workers, our servants, you are serving on your own reputation and for your own fame. Do not do that. At kayo po, pag tinulungan kayo ng mga area leaders, tinulungan kayo ng mga workers, hindi ibig sabihin nun sila lang ang tumulong sa inyo. Sila po ang representation ng church sa buhay nyo. Kaya dapat ang glory sa church, hindi lang doon sa mga area leader. Even though, hindi natin pwedeng iwala. Nagpapasalamat tayo sa mga area leaders natin. Yes. Pero don't think na, nakatulong ikayan sa akin, si Pastor ay hindi. Ha? How can you say that? Na tinulungan ka ng worker, tinulungan ka ng leader, si Pastor hindi tumulong sa'yo. No, it's not. When I go outside, I am a representative of Pastor Cesar. When I go outside, I am a representative of this church. Hindi ako naglilingkod sa sarili kong pangalan.
Kaya nga ang location ng ating ministry, liwanagin natin, is for the glory of the church. Because the church is the body of Christ. At dito tayo hahanap ng paglilingkod. Hindi pwedeng ganito. Angel Francisco Ministry. Disconnected to church? Aba, hindi pwede yun. Alam nyo, nauuso sa Amerika yan. Mga pangalan ng ministry. Even though meron din namang katwiran sila. Pero every ministry should be in the name of the church. Tinawag tayo sa kalipunan. Hindi tayo tinawag as individual na tayo magtatayo ng pangalan. Nakukuha niyo po? Kaya kung ano man ang iyong ginagawa, ikaw may karpentero sa labas, ikaw man ay doktor sa labas, ikaw may lawyer sa labas, you are doing that for the Good Shepherd Baptist Church. Don't disconnect yourself to the church because you are the church. Is that correct? You are the church. Church ka. Ang ginagawa na natin pag Sunday, nag-a-assemble tayo. Pero pag nasa labas ka, ikay Good Shepherd Baptist Church. Kaya nga ang hamon natin mga kapatid, makinig po kayo. Kung kayo'y miyembro, kung kayo'y nabautismuhan, at kayo'y kumikilos at namumuhay ng hindi buhay Kristiyano, it is better for you now to drop your membership. I'll repeat, drop membership. Drop your name as Baptist. Kaysa nabibigyan mo ng pula ang Panginoon. Alam kang Baptist, alam kang mananampalataya, and yet you are doing those things na hindi kalooban ng Panginoon. Aba, it's better to drop your name and to drop everything. Kaya mga minamahal, ipinapaalaala natin, meron tayong church discipline. Hindi natin masisiguro na lahat ng mababaptize ay tunay na saved. We cannot do that. But the wisdom of discipline is to monitor all the members kung nabubuhay tayo ng nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Opo. At may kapangyarihan ang church na sabihin, you are no longer member of this congregation. Opo. Hindi ang habol natin ay maraming miyembro. Ang habol natin ay mga totoong miyembro. Yes, we are not perfect. Nagkakamali tayo. Nakakasalita tayo minsan ng hindi tama. Pero, iba po yung talagang nabubuhay tayo sa kasalanan kaysa nagkakamali lang. Iba po yun eh. Minsan nagalit ka dahil may pusang kinagalitan ka, napasigaw ka, iyamot ka. Pero yung nabubuhay ka sa kasalanan, sa bisyo, hintay ka muna. And yet you are professing you are a Christian and you are going to heaven. And ba't tinanong kita, paano ka naligtas? You know exactly na ikay tumanggap sa Panginoon, but your life ay hindi parallel, hindi yung buhay mo hindi kauri ng Kristong tinanggap mo. Alam niyo, isang araw, I think last prayer meeting, I'm just meditating on this thing. Ewan ko kung bakit pumasok sa isip ko. Every time I commit sin, I am denying Christ in my life. Because kaya siya namatay para sa kasalanan. Yung kasalanan na yun, kaya siya namatay ay para doon. And yet, binabalikan mo, ibig sabihin, talagang dinidinay mo siya, talagang sinasampal mo ang tagapagligtas mo. Every time you fall into sin, or you are enjoying your sin. If you are wallowing in your sin, alam niyo ang nangyayari mga kapatid, sinasampal mo si Kristo. Baka hindi ka Kanya. Yes, nagkakamali tayo, pero to live habitually, and we enjoyment without remorse. Wala tayong bagabag. Yun yung tayo nakaisip lang ng masama na wala nakakakita sa atin. Di ba? Pag tayo nagpe-pray na, bagabag na tayo, how much more kung ginagawa mo pa? Is that correct? Mga kapatid, ang pagiging Kristiyano ay hindi sa pangalan sa titulo. Ang pagiging Kristiyano ay sa pagpapakita ng tunay at mabuting patotoo sa mundo. Nandiyan pa po ba kayo? Galit ho ba kayo, sir? Hindi. Ganito lang ho ako. Yan ho, nagalit na ho ako dahil pinatitigil na ako. So mga kapatid, now, ako lang po yung magpo-forward. Look at verse 7 to 8. No, verse 6 to 8. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula ay mga hula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Number 1, ano yung unang binanggit?
prophesying. Ang prophesying dito sa New Testament ay hindi yung katulad ng Old Testament na parang ikinanghuhula na ang idea ay sasabihin mo yung bagay na hindi nangyayari. Hindi po yon. Prophesying here is declaring the word, telling of forth or foretelling. This is preaching, this is soul winning, this is sharing the gospel. Lahat ng miyembro na faithful at involved in the ministry of preaching and sharing the word of God, you have the ministry. Kinig po kayo. Ministry of declaring the word. Kami po, ito, nagpipreach. You have the ministry. Another, kung ministeryo ay gamitin ng ating sarili sa ating ministeryo. Ano yung ministeryo dito? Service. So, ministry of declaring the word, ministry of serving. Ano man yung mga serving? Yung ating mga ginagawa diyang ushering. Basta you serve. You know, nagluluto ka, anything. Ministry of serving. Another, anong sabi dyan? Ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. When you teach, you equip. So there is a ministry of equipping. Number 1, ministry of declaring the word. Number 2, ministry of serving. Number 3, ministry of equipping. We equip our members. Ito pong ginagawa natin ito. We teach you how. This is a ministry of equipping. Nagtitrain tayo sa mga instrumentalist. Yung mga natin, ini-equip natin sila. Ano pa? Ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral. In the English version, or he that exhorteth, exhortation. Pag sinabing exhortation, that is lifting up. Lifting up, that's counseling. No? Binuboost mo, nagmo-motivate ka. You are on that ministry. Lifting up. And then, ang namimigay ay magbigay. Hindi lang to giving. This is ministry of supplying. Hindi lang to pera. You can supply everything. Meron ako naalaala, meron ako narinig, merong coffee shop yung church nila, siya ang taga-supply ng kape. Libre. Meron silang kape. Ang lahat ng kape galing sa kanya. Taga-supply ng barong ng mga taga-supply ng bigas sa mga Hindi lang yung pera. Supplying. You are supplying the needs. Ministry of supplying. And then, anong sabi dyan? Ang nagpupuno ay magsikap. This is the ministry of leading and organizing. Meron kang kakayahang mag-organize. Meron kakayahang kang mag-lead ng grupo. No? Even though yan ay, sige, tayo magtipon-tipon ditong mga ina, tayo small group, ito ang ating gagawin. That's a ministry. Mga kapatid, ang dami natin pwedeng gawin. Ministry of leading and organizing. Small group man yan, malaking grupo man yan, and mercy. Ano yung mercy dito? Sabi dito, ang nahahabag ay mahabag ng mabuti. Ang sabi, with cheerfulness. Pag sinabing mercy, it's ministry of helping, especially the needy. Alam nyo, these 7 ministries, I think, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ministry of the word, ministry of serving, ministry of equipping, ministry of lifting up, ministry of supplying, ministry of leading and organizing, ministry of helping. Mag-isip po kayo ng mga gagawin na hindi papasok sa 7 ito. Lahat ng ginagawa natin. Nagda-drive ka, serving. Nag-a-usher ka, serving. Nagbibigay ka, supplying. Right? May mga repair dito na, kayo ba yung mga nakikita dito na dapat isaayos? Kaninang umaga, pagdaan ko, may tain ng pusa. Anong ating reaksyon? Sino ba naman? Nasaan dito ang mga, di ba? Bakit mo hahanapin pa ikaw naroon? Right? Makinig kayo, sasabihin ako sa inyo mga miyembro, maraming miyembro kung umasta bisita. Maraming miyembro kung umasta bisita. Pagpasok sa CR, dumi naman ang CR na ito Kayo ba pag pumapasok sa inyong bahay, ganun ang inyong reaksyon, may sinisisi kayong iba, o dahil inyo yon kayo naglilinis? Abay, marami ditong umaasi parang bisita. Atin yan. Di magreklamo ka, maglinis ka na. Right? May dumi. Hindi. Sino ba mga in-charge dito? Bakit may mga, kita mo na di walasan mo na. Taga rito ka Right? Sana tayo matapos na ang lahat ng pagiging bisita natin. Tayo taga rito, atin ito. Right? Kaya lang, bisita lahat tayo. Pagkakatapos natin, talunan na tayo, paalis na tayo At least, may makita ka man lang dyan kalat, limutin mo na. Di, alam may maglilinis din ni mama niya. Ikaw naman ang nag-iwan niyan. Nakuha nyo?
Mga kapatid, atin ang West Philippine Sea. bigla naapektuhan ng balita. So salamat sa Panginoon, tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama, I pray, tulungan mo kaming lahat. We need to be encouraged, and we need to be taught, we need to be equipped. Lord God in heaven, I pray that all members of Good Shepherd Baptist Church will see and realize their gifts and talents and abilities. And they will commit unto you, Lord. Lord, ito ang kaya ko. Sa maliit na ito ako magtatapat. Hindi palagi doon sa ideyang ano yung mahihita ko o makukuha ko o anong ipapalit sa akin. Hindi po. Gagawin ko ito bilang pasasalamat sa nagligtas sa akin sa krus ng Kalbaryo. Lord God in heaven, I pray you bless every one of us. Pagpalain niyo po kami, ito po'y aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng, tawagan natin si Brother AJ.